Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Adam. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nang mga panahong ito, pinag-iingat ang lahat laban sa manlalayog. Isa itong uri ng aswang na nag-aabang sa daan. Walang pinipili sa pambibiktima. Sino man o anuman ang dumaan, mapatao o mapahayop, susunggaban at hindi bubuhayin. Inalerto ng bawat barangay ang mga residente. Nagkakalat na rin ang mga tanod para sa gabi-gabing pagbabantay. Kaso nga lang, hindi aabot ng 10 oras sa takot na sila ang mapuruhan ng nilalang. Sa kabila ng aksyon, nakakalusot pa rin ang aswang. Kasalukuyang naglalakad sa kahabaan ng daan, si Miguel. Kakagaling sa bayan, ngunit kahit anong pagmamadali na hindi abutan ng gabi, inabot pa rin. Nasangkot sa rambulan, pinagkadiskitahan ang kalabaw na sana'y sasakyan pa uwi. Sa pagbungad ng kakahuyan, nagdadalawang isip humakbang. Dito madalas nakaabang ang manlalayog. Napahugot ito ng hininga. Pagbilang ng 3, kumaripas ng takbo. Masyadong matuli na nasipat na lamang ang halimaw sa sulok ng mga mata. Nakaliyad ito sa tabi. Madidinig ang yabag nitong nakasunod. Binilisan pa ang pagtakbo ngunit nahinto ng maharangan. Nakaliyad na gumagapang ang nilalang. Bumalik ng daanan si Miguel. Ngunit natigilan dahil nasa harapan na ang nilalang. Nataranta, hindi na alam kung saan sumuot. Walang lingon, dire-diretsyong tumakbo. Nakasunod pa rin ang aswang. Lumalakas ang pag-angil paglipas ng ilang sandali. Maya-maya pa, nahinto ng makabunggo. Napasigaw sa pag-akalang halimaw. Oh Miguel, ikaw pala yan. Abay batang ito, anong tinatakbo mo sa kalagitnaan ng gabi? Ay sus Mariosep, ang lamig mo ah. Mukha ka ng yelo. Wika ng matanda. Hindi nakasagot si Miguel. Abala ang mga mata sa pagtingin sa paligid. Naunawaan na matanda ang kilos na ito. Kaya inalok na ihahatid. Nakahinga ng maluwag ang binata. Kinabukasan, ikwinento ni Miguel ang karanasan. Maagang nakipagkwentuhan sa kaibigang biktima ng manlalayog ang yumaong ina. Maya-maya pa, nagsuwestyon ito na magsanib puwersa para kalabanin ang aswang. Kakasikat pa lang ng araw, ang lakas kagad ng tama mo no? May sanib puwersa kapag nalalaman. Isang lunok lang tayo ng aswang na yon. Mabuti nga kagabi nakasalubong ko si Mang Ernie. Kung hindi, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Hindi ba? Lumapit ka naman sa albularyo. Ano bang balita doon? Tanong ni Miguel. Ang sabi ni Mang Rosal, gagawan niya ng paraan. Pero pagbalik ko na mayapa na pala. Ang sabi pa ng pamangkin, wag na akong bumalik. Ako yung sinisisi sa pagkamatay ng albularyo eh. Kung hindi ko pinilit yung matanda, hindi sana aabot sa ganun. Ano bang malay ko sa ginawa ni Mang Rosal? Humingi lang naman ako ng tulong. Tugon ng kaibigang Sibong. Hindi ba? Kilala siya sa pagsasagawa ng ritual? Baka sinugod ng manlalayog sa kalagitnaan ng ritual. Pwede ba yun? Hindi ba sa daan lang naman nag-aabang yung manlalayog? Kaya nga tinatawag na manlalayog eh. Malay natin. Posible naman yung ganun. Aswang yun eh. Magagawa ano man ang naisin. Siya nga pala. Kumusta yung pagpupulong kahapon sa barangay? Hindi ko naabutan eh.
Ewan ko ba sa mga yun? Hindi malinaw yung usapan. Ito naman si Kapitan. Kung makautos akala mo hindi namamatay yung mga tanod. Gusto kasi maglibot magdamag. Sino ba naman yung papayag ng ganun? Aswang kaya yung kalaban. Ayun, marami ang bumitaw sa pagiging tanod. Hindi ko alam kung ano na yung aksyon. Nagkibit balikat na lamang ang dalawa. Maya-maya pa, sumuliyap sa pamangkin ng albularyo. Si Adam, napansin na kanina pa nakatingin. Lumakad na din ito. Kumilos ang dalawa para tumulong sa pagbitbit. Hindi ito umangal. Hinayaan silang pasanin ang sakong dalahin. Habang buhat-buhat, nagtataka si Miguel dahil hindi ordinaryo ang bigat. May amoy na parabang nabubulok na karne, maging sibong, makikitaan ng pandidiri. Gayunpaman hindi sila nagsalita laban dito. Hinintay na makarating bago naglakas loob. Adam, ano palang laman ng sako? Malambot pero masyadong mabigat. Tapos may amoy din. Pwede bang malaman kung ano yun? Bangkay ni Tio Rosal. Hinukay ko sa sementeryo. Deretsahang tugon ni Adam. Nagkatinginan si Miguel at Bong. Tumitig sa binuhat na sako. Walang imik na tumalikod. Umalis sa lugar. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang dalawa. Binabagabag hanggang sa napagpasyahan na bumalik upang malaman ang katotohanan. Tahimik ang paligid. Ngunit sa bakuran pa lang ng tahanan ni Adam, kapansin-pansin ang bigat ng pakiramdam. Banayad ang hampas ng hangin subalit nagdudulot ito ng pagsikip ng dibdib. Maya-maya pa, naglakas loob si Miguel na sumilip. Mula sa kusina, tanaw ang nakatalikod na binata. Nasipat din ang balot na hugis katawan ng tao sa harapan nito. Kinukumpas ang mga kamay habang sinasabayan ng mabagal na galaw. Nagsasambit din ito ng mga salita na hindi maintindihan. Patuloy na pinapanood ang eksena. Kinilabutan ng kusang gumalaw ang nakabalot. Huminto saglit si Adam. Binuhat mula sa tabi ang katawan ng aso. Bumalik ito sa pagsambit ng mga salita. Maya-maya pa, tumindi ang paggalaw ng nakabalot. Ang aso sa kabilang banda naman unti-unting nagkamalay. At nang maimulat ang mga mata, walang tigil sa pagtahol. Tinapos sa mahabang alulong. Niyakap ito ni Adam. Hinagod ang ulo at tinawag sa pangalan ng yumaong tiyuhin. Nang maunawaan ni Miguel at Bong, hinimatay ang dalawa sa takot. Nagising na lamang, napaigtad sa pagbungad ni Adam. Masama ang titig nito, lalo na ang aso na pasimpleng nakaupo sa paanan. Anong meron at bumalik kayo rito? May nakaligtaan ba kayo? Nasaksihan niyo pa ang hindi dapat. Kaya wala na akong pagpipilian kundi ikulong kayo rito. Wika ni Adam. Dito napagtanto ng dalawa na nakagapos ang mga kamay sa higaan. Hindi makakilos sa higpit. Naalerto nang bumunot ng patalim si Adam. Wala kaming masamang intensyon. May itatanong lang sana kami. Pero yun yung naabutan namin. Huwag kang mag-alala. Hindi namin ipagsasabi. Pangako, tatahimik lang kami. Marami nang nagsabi sa akin ng ganyan na hindi nila ipagsasabi. Pero lahat sila bigong sundin ang ipinangako. Wala akong tiwala sa salita dahil dito rin nadali si Tio Rosal. Pati na ang dalawa niyang kapatid na parehong albularyo. Hindi ko alam kung nakatadhanang may makakita sa ritual o sadyang sagabal kayo mga tao. Wala siya. Kung makapagsabi akala mo hindi tao eh. Adam, hindi nga namin sasabihin. Saka wag mo kaming itulad sa mga yun, no?
Sila yun eh. Kami ito. Para namang hindi mo kami kilala ni Miguel. Oo nga, pangako, hindi talaga kami magsasalita. Paawalan mo na kami. Tsaka, pakilayo naman yung aso. Mahal yung paturok ngayon oh. Kinilabutan si Miguel nang lumapit ang aso. Kung pakikiramdaman, hindi mo masasabing normal. Maya-maya pa'y binagabag ng katanungan. Ngunit naunahan ito ni Bong. Teka, yung aso na yan, si Mang Rosal ba siya? Inilipat mo yung kaluluwa ng patay sa asong yan? Tinawag mo siya sa pangalan ni Mang Rosal. Pupwede ba yun? Tama nga lang na ikulong ko kayo. Pareho naman kayong walang uuwian. Kaya hindi ako magkakaproblema. Walang pamilya na maghahanap sa inyo. Parehong sumigaw ng saklolo ang dalawa. Matapos pagsarahan ng pinto. Takot na takot sa posibleng mangyari. Lalo pat nakakulong sa poder ni Adam. Kilala ang binata sa ugali na hindi kayang magpatawad. Sariling paniniwala ang pakikinggan. Hindi palalampasin ang mga kaganapan kagaya ng ginawa nila Miguel at Bong. Hanggat may nalalaman ang mga ito, hindi makakalayo sa paningin niya. Napabuntong hininga si Adam na mapatitig sa nakasarang pinto. Nag-iingat sa bawat galaw. Ngunit ito ngayon, may nakasaksi sa ginawang ritual. Kapag masisimula ng proseso, hindi na niya mapapansin ang kaganapan sa paligid. Kaya matagumpay sa pagpuslit ang dalawang binata. Gayunpaman, kampante na hindi makakapagsalita. Wala ring balak pakawalan anuman ang pakiusap. Pasensya ka na, Tiyo. Hindi ko inaasahan na seseryosohin nila ang sinabi ko. Nadala lang sa emosyon. Alam nyo na, galit pa ako hanggang ngayon. Galit para sa aswang na pumatay sa inyo. Kaya hindi na napapansin ang lumalabas sa bibig. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang magsalita ang mga yon. Kahit na ipagsabi nila, wala din namang maniniwala eh. Sino ba naman yung tangang maniniwala na ang kaluluwa ng patay lumipat sa aso? Magiging katatawanan lamang yon. Wika ng binata habang hinahagod ang ulo ng aso. Nabigla sa pagpanaw ng tiyuhin. Hindi matanggap, kaya gumawa ng paraan para makasama muli. At dahil hindi na mabubuhay ang katawang lupa, espiritual na kamalayan ng sinikap na maipasok sa katawan ng aso. Matagumpay na nangyari at ngayon, nagbabalak gamitin para hanapin ang nilalang na dumali sa tiyuhin. Kumuha ng sinibak na kahoy. Iginuhit sa lupa ang itsura ng aswang. May kalabuan man dahil sa sabulag, hindi makakalimutan ang hubog nito. Kahit 100 sabulag pa ang lunukin mo, hahanapin at hahanapin kita. Pagsapit ng gabi, naghanda na para sa paglilibot. Paalis na sana nang madinig ang pakiusap nila Miguel at Bong. Siya yung tipo na ayaw sa maingay kaya pinagbigyan na lamang. Pinakawalan niya, ngunit hindi maaaring lumabas ng tahanan. Nang maintindihan ng babala, kampanting tumuloy sa paglalakad. Pumwesto ito sa taas ng puno. Nasa paanan ang aso. Tanaw sa unahan ang manlalayog na nag-aabang ng biktima. Sinulyapan lamang at hinayaan. May sariling patakaran si Adam. Kapag hindi ito ang sadya, hindi niya papansinin. Maya-maya pa'y nagsimulang kumilos ang nilalang. Sinunggaban ang nakamotorsiklo. Nagsisigaw ang lalaki. Pinanood lamang ito. Hindi naman sa ayaw tumulong. Nakikitaan ng lakas ang lalaki kaya sinusukat muna kung kaya bang tapatan ng nilalang. Hindi nagtagal. Napababa ito sa kinalalagyan. Nang makita sina Miguel at Bong, papalapit sa kinaroroonan ng aswang. Sinigawan niya ang mga ito at pinahinto. Inutusan kagad ang aso para habulin ang manlalayog.
pasimpleng tinulungan ang biktima. Hindi niya naiwasang pagsabihan ang dalawa dahil sumuway na naman. Nakita mo naman na inatake ng aswang, papagalitan mo pa kami. Kaawaan mo naman si Manong. Hindi yata nadinig nito yung sinabi ng barangay eh. Bawal nang dumaan dito sa ganitong oras. Pero anong ginawa niya? Magpapakain pa yata sa aswang. Akala mo naman masarap para magpakain. Puro naman taba. Aba, palabiro din pala itong si Adam no? Manong, umalis ka na po. Mag-iingat ka sa daan Uy, kayong dalawa. Hindi ba't sinabi ko na walang lalabas ng bahay? Bakit nandito kayo? Anong plano nyo? Natahimik ang dalawa. Nagtulakan kung sino ang sasagot. Bago makapagsalita, bumalik ang aso. Umalulong na para bang nagsusumbong. Kumuyom ang kamao ni Adam nang maunawaan at nagmamadaling lumakad palis. Nilibot ang buong lugar. Naghahanap ng bakas. Kaso masyadong malinis ang kilos ng manlalayog. Hindi ito nag-iwan ng anumang magtuturo kung nasan siya. Gayunpaman, itinuloy ang paghahanap. Nagulat nang makitang nakasunod sina Miguel at Bong. Pinagalitan. Inutusang umuwi ngunit piniling sumama. Nang maperwisyo sa presensya ng mga ito, tumigil na lamang. 10 oras ng gabi, nang mapansin na may naglalakad sa labas. Maghahanda na sana, ngunit nakitang si Mang Ernie. Hila-hila ang kalabaw habang binabaybay ang daanan. Nang sulyapan ang pinanggalingan nito, napako ang tingin sa figura. Walang eksaktong hubog. Para itong itim na usok na sumasabay sa hangin. Naglaho rin maya-maya. Nang balikan si Mang Ernie, malayo na ngunit malinaw ang imahe ng aswang na nakatungtong sa kalabaw. Nagmamadali sa paglabas subalit hindi na matanaw ang matanda. Kinabukasan, muling dumaan si Mang Ernie. Tinawag para kausapin. Ikwinento ang nakita ngunit tinawanan lamang. Alam kong mula ka sa pamilya ng albularyo. Normal sa'yo na makakita ng elemento. Pero wag mo naman akong takutin ng ganyan. Gabi ko pa naman sinusundo yung kalabaw. Dahil abala ko sa umaga at hapon. Pero Manong, sigurado po ako, nakatungtong sa kalabaw mo yung manlalayog. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang nakita ko. Manong, mag-iingat po kayo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Hindi ka ba nakakaramdam ng kakaiba? Pwede ko po kayong suriin. Ayos lang ako, iho. Maraming salamat sa pag-aalala. Wala naman ako napapansin. Ay nako, ngayon na sinabi mo natatakot na tuloy ako. Aswang pa talaga. Por Diyos por Santo. Wika ng matanda, sabay tanda ng krus. Pagkatapos mag-usap ay hinayaan na itong umalis. Sinunda ng tingin lalo na ang kalabaw. Napailing at bumalik sa loob. Sakto namang gising na sina Miguel at Bong. Naghanda ng merienda ang dalawa. Pagkatapos hapag, hinayaan ang mga itong umuwi. Nagulat ang dalawa sa pasya ni Adam. Nagmamadaling umalis habang hindi pa nagbabago ang isipan. Parehong nakahinga ng maluwag, ngunit tinandaan ang pangako na walang pagsasabihan ng nangyaring ritual. Habang nag-iisip ng rason kung bakit sila pinakawalan, nakabuntot si Adam. Hindi sila pinabayaan ng tingin. Kung dahilan ng pag-uusapan, sinadya niyang pauwiin dahil habang nasa tahanan, may napapansin lalo na kay Miguel. Walang kapit sa kaliwa ang angka ng binata. Subalit may napagtanto si Adam. Noong gabi na sinalakay ang nagmomotorsiklo, imbes na umatake ang nilalang,
Sinulyapan lamang si Miguel na para bang ayaw nitong galawin ng binata. Nilampasan ito kahit sa mismong tapat na dumaan. Kung iintindihing mabuti, kapag nakakuha ng pagkakataon ang aswang, sasamantalahin. Ngunit sa oras na yun, iba ang nakita ni Adam. Sinundan pa ito ng hanapin ang manlalayog. Sa katunayan, nakita ang aswang nagtatago sa kadiliman. Ngunit hindi ito sa kanya nakatingin, kundi kay Miguel. Kapansin-pansin na nais lumapit sa binata. Hindi maaaring tanungin dahil sa oras na pag-usapan, malaki ang posibilidad na malalaman ng nilalang. Pagmamasdan na lamang ang binata sa malayuan at hahayaan ang pagkakataon na siyang magsabi ng katotohanan. 10 oras ng gabi, naglilibot sa kabuuan ng sityo. Maya-maya pa'y nasipat ang nakapastol na kalabaw. Pagmamayari ito ni Mang Ernie. Bago makalapit, bigla itong nagwala. Hindi makatingin sa binata. Kagad na unawaan ng masipat ang anino sa hindi kalayuan. Sinundan at bumungad sa kanya ang manlalayog. Hindi niya kasama ang aso sa pagkakataong yun. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot. Naghamon, ngunit laking gulat nang tumakbo ito palayo. Lalo pang nagulat nang pumunta sa tahanan ni Miguel. Sa sitwasyong ito, para bang ginagalit siya. Maya-maya pa'y nagbukas ang bintana. Naroon si Miguel. May bitbit pa itong itak. Kahit mababakas dito na walang ideya sa nangyayari, hindi maiwasan ni Adam na baka may ugnayan ang dalawa. Oy Miguel, nag-iisa ka lang ba dyan? May tatagain ka ba? Oy, ikaw pala Adam. Para kasing may dumaan na aswang eh. May dumapo pa sa bubong. Nakita mo ba? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagpapahangin lang. Napadaan dito at nakita ka. Para kasing may hinahanap ka kaya lumapit na. Ayos ka lang ba? Baka may tutulong ako sa'yo. Ayos lang. Siguro umuwi ka na lang. Baka mamaya manlalayog pa yun. Kaya alam ko naman na may laban ka. Kaso hindi natin alam yung mangyayari. Tumalikod si Adam. Ngunit lumingon pagdating sa unahan. Sa hindi kalayuan, natanaw muli ang manlalayog. Hinatid ng tingin habang naglaho. Nang sumunod na araw, nagulantang muli ang lahat ng may nabiktima. Isang lasing, natagpuan sa tabi ng daan. Puno ng kalmot ang katawan. Malalim ang sugat sa leeg. Bakas ng pagkasakal. Pamamaraan ito ng manlalayog. Nadadagdagan na naman muli ang takot ng taong bayan. Nang masipat si Miguel, pinagmasdang maigi ang binata. Nabaling di ng pansin ng sumiksik si Mang Ernie. Niyakap nito ang biktima at kinilalang kaanak. Ngunit hindi pagluluksa ang nakikita ni Adam, kundi ang isa pang taong nakatayo hindi kalayuan. Nang mapansin siyang nakatingin, nagmamadali itong umalis. Malakas ang presensya nito at siguradong hindi ito normal na tao. Hindi naman bigo dahil nagawang harangan. Nagkaroon ng maiksing paglalaban. Subalit may ginamit na pangontra para mahilo saglit hanggang sa pagtakas ay maingat sa pagtatago ng muka. Sinuri ang sarili. Pagkarating ng tahanan, hindi makapaniwala na mapagtanto na sugatan ang kaloob-looban. Sumasabay sa laway ang dugo. Nahihirapan na rin sa paghinga. Maya-maya pa'y napansin na may nakatusok na matulis sa tagiliran. Nahinto ito nang malaman kung ano yun. Isang ritual ng may mataas na kaalaman. Isinailalim na ang sarili sa kaparehong ritual. Kinontra ang sumpa. Nagkatay na manok, babae at lalaki.
Ang dugo ay ginamit sa pagguhit ng simbolo sa lupa. Ginuhitan na rin ang noo, magkabilang palad at ang tagiliran. Nagsambit ng dasal habang dahan-dahang hinuhugot ang bagay. Hanggang sa tumalasik ang dugo, may kahabaang punyal ang nahugot. Habol hiningang tinitigan, dali-daling ginamot ang sugat at pagkatapos, sinimulan ang bagong ritual para gumanti. Pumwesto sa gitna ng ginuhit na simbolo, inilatag ang patalim, binuhusan ng langis, sinabuyan ng banal na asin at pinataka ng sariling dugo. Paulit-ulit na hinipa ng dasal. Nang sapat na ang kargada para sa pagbabalik ng sumpa, dahan-dahan itong itinarak sa tagiliran kung saan nakuha. Hindi para sakta ng sarili, kundi para bumalik sa taong sumumpa. At kagaya ng nangyari ang resulta, kung sino man ang gumawa nito, lilitaw ang patalim sa parte ng katawan. Kinargahan na rin ng palatandaan para makilala kung sakali. Pagkatapos ng ritual, inatupag ang sugat. Nagsimula ng maghilom. Kahit siguradong nakaganti, hindi mapigilan ang pag-iisip. Naguguluhan sa takbo ng pangyayari. Una, nais lang naman mahanap ang pumaslang sa tiyuhin. Pangalawa, ang katotohanan sa pagkatao ni Miguel at ano ang kaugnayan nito sa manlalayog. At panghuli, itong sumpa na biglang umatake sa kanya. Maraming pamamaraan ang kaliwa pagdating sa ganitong bagay. Hindi nakapagtataka kung ituturo nito ang iisang tao. Pwede na ang pumatay kay Tio Rosal, yung manlalayog, at ang sumumpa sa akin ay iisa. Nakakamangha ang taas ng kaalaman niya pagdating sa ganitong bagay. Napakahusay. Wika ni Adam, kasabay ng buntong hininga. Maya-maya pa'y bumalik ang atensyon sa aso. Ito naman ang kinausap para humingi ng gabay. Umalulong ito, kumaripas ng takbo pagkatapos. Nang sundan, dinala siya sa itaas ng burol. Tanaw ang kabuuan ng sitio. Dumako ang tingin sa tinurong direksyon ng alaga. Wala itong makita kundi makapal na gubat. Ang naroon lamang naman ay ang mga alagang hayop na pastol ng mga residente. Hindi nagtagal, lumabas si Mang Ernie. Kumaway nang makita ang binata at tumigil na rin sa pag-ingay ang aso. Ang angas mo naman tignan doon sa taas. Akala ko ba namatay na itong aso mo? Matapos mabaril na mga ngaso. Nakaligtas pala. Mabuti naman kung ganon. Swerte lang po siguro na nalampasan niya ang kamatayan. May iba po tayo. Wala ka bang napansin na kahinahinala sa lugar natin? May nakikita, napapansin, pero malabo pa sa ngayon. Ito ba ay may kinalaman sa tungkulin mo? May kaunti akong nalalaman. Ibubulong ko lang. Baka marinig pa tayo Hindi natin alam kung tayo lang ang nandito. Kilala mo si Takyo, yung anak ng bulag na magsasaka. Nakita ko siya kagabi. Siya yata yung manlalayog Hindi lang isang beses na aktuhan na nagpapalit anyo. Alam mo naman na ginagabi ako sa paglalakad. Ang pinagtataka ko lang, papunta siya sa bahay nila Miguel. Tapos kung minsan naman, doong galing, hindi ko nakitang pumapasok sa mismong bahay. Pero doon ang daanan. Tinimbang ni Adam ang sinasabi ng matanda. Maya-maya pa'y sumang-ayon ito. Kung pagbabasehan ang tangkad at katawan niya, saktong-sakto para sa pinangalanan na si Takyo. Ito rin ang masasabi sa taong sinundan noong nakaraan. Matapos makipag-usap kay Mang Ernie, pinuntahan ng binata ang tahanan ni Takyo. Naabutan sa bakuran ang amang bulag.
Nagdidilig ng halaman. Napako ang tingin sa bulaklak na kulay lila. Napahugot ng malalim na hininga. Matapos maramdaman ang bigat ng presensya. Hindi ito nagtaka dahil dati na itong naikwento ng yumaong tiyuhin. May engkantong gabayang matanda at ang bulaklak na yon ay galing sa kabilang mundo. Adam, anong maitutulong namin? Kanina ka ba nakatitig kay tatay eh? Wika ni Takyo. Masama ang titig nito. Mahigpit ang hawak sa itak. Nang pakiramdaman, malakas ang kutob ng binata na tama ang hinala ni Mang Ernie. Sa mga mata pa lamang, malinaw na hindi ito normal. Oy, hindi ganyan ang pakikipag-usap sa bisita, Takyo. Huwag kang bastos. Adam, tama. Hindi ba't ikaw ang pamangkin ni Rosal? Hindi ako nakadalaw noong buron. Pagpasensyahan mo na ang bulag. Ngayon pa lamang ako makikirabay. Halika, tumuloy ka sa tahanan namin. Wika ni Mang Ikloy. Hindi na po kailangan. Napadaan lang po ako kasi napansin ko kayo eh. Kaya naisipan kong huminto para magmasid. Nakakamanghalang na sa pagiging bulag ninyo, nakakagawa pa rin ng mga gawaing bahay. Matalagang may diferensya sa akin. Hindi buong katawan. Kaya kahit papano nakakakilos pa naman. Oras na rin ang merienda. Hindi ka ba makikisabay? Huwag nyo nang alokin yung ayaw, tay. Masasayang lang ang oras natin. Napadaan ka lang, hindi ba? Tumuloy ka na sa lalakarin mo. Hindi naghintay ng kasunod na salita si Adam. Tinapunan ng tingin ang mag-ama at saka lumakad. Habang papalayo, kitang-kita sa sulok ng mga mata ang reaksyon ni Takyo. Para itong gutom na hayop, hindi makapaghintay na sumunggab. Sa pagsapit ng gabi, muling naglibot si Adam. Sa pagkakataong to, sa malawak na sakahan naglilibot. Hindi nagtagal napansin niya si Takyo. Naglapat ng sabulag sa sarili para patuloy itong pagmasdan ng hindi napapansin. Dire-diretso ang lakad na para bang nagmamadali. Papunta ito sa bahay ni Miguel. At bago tumapat sa bahay, lumihis ng daan. Ilang sandali ang lumipas. Lumitaw ang manlalayog na padapo-dapo sa bubong ng mga kabahayan. Hindi umaatake dahil walang buntis sa lugar. Bago ito lumayo, lumingon sa tahanan ni Miguel. Tinitigan ni Adam ang bahay. Maya-maya pa'y hindi nakatiis katukin. Walang tao at hindi nakakandado ang pinto. Kaya dire-diretso ang pasok. Malinis ang paligid. Higaan, mesa at upuan lamang ang makikita. Nang mapansin ang iisang kwarto, walang pagdadalawang isip na pumasok. Kunot noong yumuko sa sahig na may malaking siwang. Kasya ang tao kaya bumaba sa silong. Dito natuklasan ang mga gamit para sa kulam at barang. May bakas ng katatapos lamang na ritual. Umuusok pa ang kandila kahit wala ng sindi. Binuksan ang kaban sa tabi. Lumitaw ang iba't ibang uri ng patalim. Agaw pansin ang nakabalot. Nang suriin, ito ang patalim na nahugot sa katawan. Naikuyom ang kamao sabay hugot ng hininga. Nang matunugan ang ingay sa labas, nagmamadaling pumanhik at sinalubong ng sakalang binata. Nagulat ito. Bakas ang takot sa mukha. Naguluhan si Miguel dahil purong inosente ang makikita sa mga mata at reaksyon na para bang wala itong ideya sa nangyayari. Adam, ano ba? Papatayin mo ba ako? Ikaw na nga itong pumasok sa bahay ko. Tapos ako pa yung susugurin mo? Aba,
Ang kapal naman ng mukha mo. Ang sakit ng pagkakasakal mo ha. Hindi ko tuloy alam kung nagdadrama ka lang o talagang wala kang alam. Sabihin mo nga, sino sa pamilya mo ang mangkukulam at mambabarang? Maraming gamit sa silong at halata na may naganap na ritual. Kakatapos nga lang eh. May iba ka ba bang kasama sa bahay na to? O ikaw mismo ang mangkukulam? Lalong naguluhan si Adam dahil sa kabila ng pagtatanong. Ganun pa rin ang reaksyon ng binata. Malakas ang pahiwatig na wala itong kalam-alam. Ngunit kinonsidera ang matibay na ebidensya sa silong ng tahanan. Maya-maya pa sumenyas ang binata. Tahimik na sumunod. Sa tahanan niya mismo nagpunta si Miguel. Nagsara ng pinto. Nagsindi ng posporo. Hinawakan ang palito. Pagkatapos ay nagsalita. Kapatid ni tata yung may alam sa kulam at barang. Sa kanya yung mga gamit na yun. Matagal nang namayapa. Nakatambak nang doon. Hanggang sa lumapit si Takyo. Magkakilala sila ng kapatid ni tatay. Nagpumilit na makigamit. Ibibigay ko sana sa kanya. Kaso ayaw naman. Pasensya na kung hindi ko sinabi kaagad ha. Isa siyang manlalayog pero ang sabi niya, hindi siya yung manlalayog na nambibiktima dito sa atin. Dagdag pa niya, hinahanap din niya kung sino yung manlalayog na yun. Magulo pero yun yung sinabi. Hindi ako nagsalita kasi natatakot ako na madamay. Isa lang tong buhay ko at mag-isa na lang. At syempre ayaw ko pang mamatay no. Intindi mo sana ako. Naipit lang ako sa sitwasyon. Napabuntong hininga si Adam. Pilit inunawa ang sitwasyon at pagtatapat ni Miguel. Hindi naglaon. Piniling paniwalaan ang binata. Sa ginawa pa lamang na gumamit ng palito para proteksyonan ang sarili laban sa posibleng makarinig. Palatandaang nagsasabi ng totoo. Dahil kung hindi, basta na lamang ito magsasalita. Hindi alintana kung madidinig ng aswang. Naging malinaw ang ugnayan ni Miguel at Takyo. Ngunit duda sa sinabi na hindi si Takyo ang manlalayog na nambibiktima sa lugar. Klaro sa galaw na ito ang nasa likod ng kababalaghan. At para makumpirma, lumabas si Adam. Sa pagkakataong ito sinama ang alagang aso. Nagpunta ng kalsada. Tanaw mula sa hindi kalayuan ang manlalayog. Nang may dumaan, walang pag-aatubili sa pagsunggap. Sasakyan ang inatake kaya hindi direktang nasakta ng nasa loob. Nag-isip pa ng paraan kung paano papasukin. Habang nasa ganoong sitwasyon, pinagana ni Adam ang bisa ng alagang aso. Pinukaw ang espiritual na kamalayan sa loob nito at inutusang sumugod. Sa bangis ng aso, walang binatbat ang manlalayog. Tumilapon sa kabilang banda ng kalsada. Pinigilang makabalik sa pambibiktima. Nang umandar na ang sasakyan, kumilos na rin si Adam. Pinanood ang bakbakan ng alaga at manlalayog. Patuloy sa pag-oorasyon upang gabayan ang aso. Ginawang laruan ng aswang, pinagkakagat, kinalmot at paulit-ulit na binalibag. Puno ng sugat ang katawan. Maya-maya pa'y nanghina. Sa kabila ng kondisyon, pinili pa ring lumaban. Wala ring nangyari at binagsak lamang muli. Sabihin mo sa akin, kung ilan kayong manlalayog na nambibiktima sa lugar na ito, partikular doon sa kalsada. Umangil lang ito bilang pagtugon. Ngunit inulit ni Adam ang tanong. Ganun pa rin ang sinagot. Inutusan ng binata ang aso na puruhan pa. Hindi naglaon ay nagsalita. Isa lang. Isa lang. Oo, ako lang. Naikuyom ni Adam ang mga kamao nang lumantad din ang aswang matapos magpalit anyo.
Bumungad si Takyo. Walang sali-salitang sinakal. Kung ikaw lang naman pala, bakit mo sinabi kay Miguel na hindi ikaw ang manlalayog? Ano ba talagang binabalak mo? Isa kang manulugis, hindi ba? Albularyo pa ang tsuhin mo. Yung iba pa niyang kapatid may karunungan din. Hindi ba nila naikwento na may nauna sa akin? Ang sagot ko kanina, tumutukoy yun sa ngayon. Oo. Ngayon ako ang nananalasa sa lugan na ito. Pero hindi ako ang nauna. At yon ang tinutukoy ng sinabi ko kay Miguel. May hinahanap akong manlalayog. Bakit ka naghahanap? Gusto mo ba ng kakampi? Nais mo bang magtawag ng kasama? Para ano? Dalawa na kayong mag-aabang? Nakakasawa bang mag-isa, Takyo? Mali bang hanapin ng manlalayog na naging dahilan kung bakit ako nagkaganito? Huwag kang magsalita na parang alam mo ang lahat. Biktima lang din ako, Adam. At para malaman mo, ang hinahanap kong manlalayog ay siya ring pumatay sa tiyuhin mo at sa iba pa niyang mga kapatid. Pinipigilan nila ang manlalayog na yon pero imbes na magtagumpay, inunahan sila. At ang kamatayan ng tiyuhin mong si Mang Rosal ang dahilan. Kaya ako hinahanap ang manlalayog. Gagamutin na sana ako pero hindi nangyari dahil pinatay ng aswang ang tiyuhin mo. Nang dahil sa pangyayaring yon, nawalan ako ng pag-asang bumalik sa normal. Humigpit ang pagkakasakal ni Adam. Minabuting titigan mata sa mata. Inalam kong nagsasabi ba ito ng totoo. Ngunit bago makahanap ng sagot, sumagi ang iba pang katanungan. At anong alam mo sa kulam? Sinusubukan mo ba ako? Nakigamit ka ba sa mga gamit na naroon sa tahanan ni Miguel? Sinuri ni Adam ang tagiliran nito. Laking gulat dahil walang bakas ng pagbabalik sumpa. Ang ibig sabihin, hindi kay Takyo gumana ang ginawang ritual. Ano ka mo? Anong alam ko sa kulam? Aswang ako at hindi man kukulam. Malay ko ba sa pinagsasasabi mo? Parehong natigilan ang dalawa nang madinig ang sigaw mula sa kung saan. Biglang sumugo doon ang aso. Ibinalita pagbalik na may manlalayog. Otomatikong kumilos si Adam. Ang naabutan na lamang ay biktima. Tahanan kung saan nagluksa sa pagkawala ng sanggol. Ayon sa asawang lalaki, lumabas ang asawa para pumunta sa palikuran. Hiwalay sa tahanan kaya kinakailangang lumakad. Karga-karga ang sanggol dahil ayaw humiwalay. Hindi rin ito lumalapit sa kanya. Binilisan ang kilos ngunit naabutan pa rin ng manlalayog. Hindi inaasahan ang pangyayari. Dahil sa nakalipas na mga taon, doon lamang sa kalsada nagaganap ang pambibiktima ng nilalang. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Nawala sa mga kamay ang bata. Namalaya na lamang na nasa lupa na. Nakahandusay at wala ng buhay. Nakita mo na, hindi lang ako. At posibleng ang umaatake ay yung unang manlalayog. Hanapin natin. Hindi pa yun nakakalayo. Sumang-ayon si Adam. Ngunit hindi nangangahulugan na nakikipagsanib puwersa kay Takyo. Lumihis siya ng daan. Sa kabilang sityo naghanap. Nilibot na rin pati ang iba pang lugar subalit walang nahagilap na bakas. Gayon din si Takyo. Nang kausapin ang alagang aso, may nakuhang impormasyon. Ayon dito, kilala kung sino-sino ang manlalayog. Kunot noong tumitig sa nilalang, tumahol ito ng 2 beses. 2 kalaban din ang sumagi sa isipan. Kaso ang tanong, sino-sino? Nagpatuloy ang paghahanap sa sumunod na mga araw. Umabot ng linggo. Hanggang sa lumipas ang buwan. Ilang ulit na rin sinuri ang lugar.
Ngunit walang matagpuan. Umabot pa sa punto na kinakailangang iwaksi ang emosyon para makipag-ugnayan sa ama ni Takyo. Nagpatulong sa paghahanap. Ang problema, kahit ang gabay na elemento hindi matukoy kung sino-sino ang manlalayog. Hindi naman sa mahina, sadyang matibay lamang ang bakod depensa ng kalaban. Hindi ko pwedeng palampasin to, Tiyo. Ang paghahanap sa manlalayog ay paniningil na rin sa aswang na pumatay sa inyo at sa mga kapatid nyo. Kung tama man ang sinabi ni Takyo na iisa ang pumaslang sa inyong magkakapatid, napakatibay ng depensa, hindi mabasag-basag. Teka, sandali. Nang makaisip ng ideya, walang atubili sa paghahanda ng mga kagamitan. Muling isasagawa ang ritual. Hindi man sigurado na makakatulong ay sinubukan pa rin. Nagkatay ng manok, babae at lalaki. Tinipon ang dugo at ginamit para iguhit ang mga simbolo. Sinabuyan ng banal na asin ang paligid. Hinipa ng dasal pandepensa ang hangin. Binasbasa ng punyal. Binuksan ang ritual sa pamamagitan ng orasyon. Nang umepekto ang ritual, tinapa ni Adam ang sarili. Hinanap ang parte kung saan makakaramdam na matinding sakit. Matapos ang mahinang pagpisil ng palito. Hindi nagtagal. Nakapa ang talampakan. Ipwenesto ang paa. 3 beses hinipa ng dasal. Pagkatapos ay dahan-dahang tinarak ang punyal. Isa itong manipis at may kahabaang kutsilyo. Dire-diretso ang paghiwat pasok sa talampakan. Hindi ito nagdulot ng sakit. Walang nararamdaman ang binata ngunit kung pinatutungkulan ng pag-uusapan, matinding hiyaw na ang nangyayari. Malinaw na nakikita ni Adam ang imahe ng lalaki sa isipan. Hindi ito magkamayaw sa pag-inda ng sakit. Nagwawala. Galit na galit. Gumanti ng sumpa ngunit walang epekto sa simpleng salita. Tinarak ng tinarak ang punyal at maya-maya pa umandusay ang imahe. Napangiti ang binata ngunit ginulat ng bumangon ito. Pasimpleng hinugot ang patalim at sa muling pagtarak. Bumalik sa kanya ang sakit. Nataranta. Dali-daling kinontra ang sariling ritual. Sa kabutihang palad, nailigtas ang sarili bago mahuli ang lahat. Tagaktak ang pawis na napatitig sa kawalan. Pati isip ay nalimutang gumana matapos ang matinding pagkagulat. Ilang taon nang napasabak sa ganoong ritual at ito pa lamang ang unang beses na natapatan. Sa kalagitnaan ng proseso pa nangyari, muling gumawa ng panibagong ritual. Sa puntong ito, espiritual na kamalayan ng tiyuhin ang ginamit. Layo nitong makita ng malinaw ang itsura ng lalaki sa imahe. Hindi makapaniwala nang bumungad ang pagmumukha ng 2 binata. Si Miguel at Bong. Napaigtad pa ito na mapagtanto. Sa kaparehong pagkakataon ay dumating si Takyo. Adam, hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Kilalang kilala mo ang manlalayog. Hindi lang isa kundi 2 at ang masaklap. Minsan ang pinatuloy sa tahanan mo. Sina Miguel at Bong. Ngayon ko lang din nalaman matapos kong magritual. Ikaw, paano mo nalaman na sila nga? Katulad mo, naganap ako ng paraan. Pinasok ko ang bahay nila Miguel. Naroon ang pruweba na nakaligtaan mo. Ang magkaibigang yon ang hinahanap natin. Naisahan ka nila. Hindi malaman ni Adam kung ano ang mararamdaman. Kahit anong pilit balikan ang mga tagpo ng kasama ang mga ito. Hindi mahanapan ng senyales. Marami itong pangontra sa tahanan. Ngunit ni isa, hindi gumana para bigyan siya ng babala.
Kahit ang alagang aso na taglay ang espiritual na kakayahan ng yumaong tiyuhin, wala ring nagawa. Iwinaksi na rin ang pag-iisip. Naghanda na para sa pagtutuos. Nagpumilit pa si Takyo na sumama. Hinayaan niya ito. Naisip din na mas mainam na dalawa sila. Dalawa din naman ang kalaban. Pagkarating sa tahanan ni Miguel, malinis na ang silong. Walang naiwan kahit isang gamit. Sumunod ito kay Takyo. Nagpunta sa kabundukan at sa kuweba. Malapit sa sapa ay naabutan sina Miguel at Bong. Nagbabalak sa pagtakas ang mga ito. Hindi talaga magandang magbingi-bingian sa kasabihan na matatanda. Kung sino pa ang may inosenteng muka, siya pa ang may malagim na itinatago. Tumama ang kasabihang ito sa inyong dalawa. Ang dami yung nalalaman. Kayo lang din pala yung kalaban. Kung alam ko lang sana, habang nasa tahanan niligpit ko na sana kayong dalawa. Pero hindi mo nagawa. Kasi tanga ka eh. Pati mga pangontra mo hindi nga gumana sa amin eh. Swerte na rin dahil naisip mo ang ritual na yon eh. Kasi kung hindi, wala rin. Patuloy kang magiging tanga sa harapan namin ni Bong eh. Teka, anong ginagawa ni Takyo rito? Ang sama ng titig eh. Teka, huwag mong sabihin kampi ka sa taong to. Hoy, baka nakakalimutan mong kalahi ka namin. Hindi ako kumikilala ng kalahi. Pinatay niyo ang sana'y pagkakataon ko na makabalik sa normal na buhay. Pinaslang niyo si Mang Rosal na pag-asa ko. Umamin ka nga. Miguel, ikaw ba ang aswang na dumali sa kanya? O itong si Bong? Napakawalang hiya niyo. Siya ang walang hiya. Inaano ba namin siya para gamitan kami ng ritual at kung ano-ano? Masyado siyang nakikialam, kaya niligpit namin. Siya at ang mga kapatid niya ang dahilan kung bakit kailangan taasan namin ang depensa. Pasalamat na rin sa kanila. Dahil sa pagtaas ng depensa, nahirapan kayong matuntun kami. Tama ba? Nagtawanan ang mga ito. Ngunit natigil ng utusan ni Adam ang alaga. Sumugod ang aso. At dahil tirik pa ang araw, nahirapan ang dalawang magpalitan niyo. Panay ilag lang ang mga ito sa atake ng aso. Maya-maya pa'y nakipagsabayan si Takyo. Habang nakikipagtuos, nagpakawala ng depensa si Adam. Kaso sa pagdaan ng sandali, bumagsak ang aso at si Takyo. Parehong naghahabol ng hininga. Sugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Huwag ka nang mangahas, Adam. Tanggapin mo na lang na isa kang talunan. Namayapa na sa kabilang mundo si Mang Rosal. Huwag mo nang ungkatin yung nakaraan. Baka yan pa ang ikamatay mo. Huwag mo nga akong pagsabihan. Buisit ka. Ako ang harapin mo. Umatake si Adam. Ngunit hindi kayang sabayan ang kilos ng mga ito. Mabilis siya ngunit mas triple ang bilis ng kalaban niya. Pasugod pa lamang, tumama na sa katawan ang atake nila. Lusaw ang lakas, wasak ang depensa. Pareho na sila ngayong bumagsak. Tama na kasi Adam. Magpupumilit ka pa eh. Pasalamat kayo may awa yung amo namin. Kung kami lang yung magdedesisyon, hindi namin kayo bubuhayin. Kaso, si amo malambot ang puso sa taong minsan ang gumalang sa kanya. Kaya palalampasin niya yung kaganapang to. O siya, kailan nga naming umalis ha? Umuwi na rin kayo bago abutan ng ligaw na hayop at pagpiestahan pa ang mahihina niyong katawan. Pinilit ni Adam na tumayo. Subalit parang may hindi nakikitang lubid na nakatali sa mga kamay at paa. Hirap makakilos na para bang paralisado ang katawan. Ganon din si Takyo at ang alagang aso. Hindi maunawaan kung paano naging mahina kumpara sa manlalayog. Kahit ang kakayahan sa orasyon,
Hindi na gumagana. Maya-maya pa'y nabuhayan ng loob matapos makita si Mang Ernie. Binitawan nito ang tali ng hilang kalabaw. Nagmamadaling lumapit sa kanila. Inalalayan at sinandal sa puno. Pinunasan ang dugoang muka at pinainom ng tubig. Diyos ko por santo, ano naman nangyayari sa inyo? Kalunos-lunos ang kalagayan nyo. Adam, sino bang umatake? Hindi makasagot si Adam. Kahit si Takyo. Bumubuka naman ang bibig ngunit walang boses na lumalabas. Naninigas pa rin ang katawan. Hindi makakilos. Patuloy sa pagsasalita si Mang Ernie. Alalang-alala para sa kanila. Maya-maya pa'y bumalik sina Miguel at Bong. Gustong balaan ni Adam ang matanda sa mga ito. Ngunit laking gulat ng magyakapan. Tama ang nakikita mo, Adam. Takyo, ako ang tinutukoy nilang amo at ako ang may pakana ng kaganapan sa lugar na ito. Ako din ang pumaslang kay Rosal at sa mga kapatid niya. Ginulat ko ba kayo? Wika ni Mang Ernie. Pasimple itong kumaway bilang tanda ng pagpapaalam. Tumalikod at dahan-dahang binagtas ang daan palabas ng lugar. Hindi nagtagal. Ang hila-hila nitong kalabaw ay naging aswang. Sa puntong ito, naging malinaw kay Adam ang buong kaganapan. Habang nagpapakahirap sa paghahanap ng kalaban, hindi na malayang nasa paligid lamang pala ang mga ito. Nakikipagkwentuhan, nakikipagbiruan, at tinawag pang kaibigan. Hindi maunawaan ng binata kung paano nangyari. Ngunit wala itong nagawa, kundi ihatid ng tingin si Mang Ernie, Miguel at Bong hanggang sa hindi na matanaw. Kasabay ng paglisa ng mga ito sa lugar, bumulusok ang pag-asa na maiganti ang hindi makatarungang kamatayan ni Tio Rosal at mga kapatid nito. Kung nanghihinayang man siya sa pagkakataon, yun din ang naramdaman ni Takyo na nais gumanti sa mga ito. Ilang taon ang lumipas. Hindi na muling nakita si Mang Ernie o kahit man lang si Miguel at Bong. Wala ring matatandaan na kwento sa buhay. Napagtanto na lang isang araw na kapitbahay na ang mga ito. Malinaw kay Adam na manlalayog sina Miguel at Bong. Ngunit pagdating kay Mang Ernie, hindi lubos maintindihan ang presensya. Patong-patong ang pader ng depensa, hindi mabasag ng anumang pangontra. May kakaiba sa pagkatao nito na napagtanto kung kailan huli na ang lahat. Matapos ang insidenteng yun, naging normal na mamamayan na lamang si Adam. Nawala ng bisa ang kaalaman at karunungan, dulot ng hindi maintindihang ginawa ni Mang Ernie. Ang alagang aso na taglay ang espiritual na kakayahan ng tiyuhin, nalagutan ng hininga. Si Takyo naman ay hindi na tumagal ng taon. Natagpuan na lamang sa daan. Ang bakas na iniwan ay magtuturo sa kagagawa ng manlalayog. Walang bagong manlalayog sa lugar. Kaya naisip ng binata na isa sa tauhan ni Mang Ernie ang bumalik para magligpit. Hinintay niya kung kailan ito isusunod. Tanggap niya anuman ang kahahantungan. Wala na rin naman siyang silbi dahil sa sitwasyon. Daig pa ang inutil. Gayunpaman, hindi siya ginalaw. Nanatiling buhay na para bang hinayaan siya upang may maiwang buhay na saksi sa buong pangyayari. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.